Nalulungkot na patay na po si Papa Dods. Ay, sige na, lumakad ka na kung saan ka dali ng Panginoong Diyos. Okay lang ako, kaya ko naman. Huwag kang mag-alala din, parating iniisip niya ako. Hawakan mo yung wallet ko. Kahit walang pera, hawakan mo, sabi niyan dyan ang ATM ko. Ito ang aming wedding ring. Ang sakit-sakit sa loob naming pamilya, lalo nung nakikita namin nung nag-celebrate lang kami kailan lang nung November lang ng birthday niya. Pero matamlay na siya noon. Na parang may nararamdaman pero tinatago niya sa amin. Yakapin mo akong muli kahit sandali, kahit isang saglit mayakap ka. Welcome back to my channel, my friends and friendship. Tingnan niyo, hindi ako nakapagkulay sa buhok. My friends and friendship, kumusta kayong lahat dyan? Si Mama Ella, dito. Nalulungkot na matay na po si Papa Dods, my friends and friendship. Sakit talaga ng loob. Kanina lang siya namatay, December 10 at 7 o'clock. Sobra naman ang struggle niya, my friends and friendship, sa kanyang nararamdaman na sakit, na kung pwede lang niyang ibahagi niya sa akin, ay kukunin ko kasi nakikita ko siya nagsasuffer talaga siya, my friends and friendship. Alam naman nating lahat, my friends and friendship, na si Papa Dod ay talagang very ill talaga siya. Bukod, nandyan na halos ang sakit sa kanya. Bukod sa kanyang stage 4 kidney disease, high blood pressure, heart failure, lahat may COPD. Nandiyan ang sakit at nadudugtungan na ang buhay niya dahil nandito siya sa Amerika. Ang daming gamot at ang daming mga espesyalistang doktor na tumitingin sa kanya. Si Papa ay matagal nang may sakit, my friends and friendships, almost 5 years na. At parati kong hinihiling kay God na bigyan pa siya ng mahabang buhay, na makikita niya yung mga apo niyang lumalaki. Parati siyang in and out sa ER. Minsan, 1 week sa hospital na naka-admit. 2 weeks, 3 weeks, parating matagal siya sa hospital. Ang sakit niya na pinasok namin sa hospital noong December 2 ay nagkaroon siya ng internal bleeding, na yun ang nangyari sa kanya noong last May nung na-confine namin yung hindi ako natuloy sa Pilipinas nung umuwi ako. Ngayon ay nagkaroon na naman siya ng internal bleeding. Habang nandito kami sa bahay, ay dalawa lang kami naiiwan. Nagko-complain na gustong umihi, sige ihi lang. Gustong tumai, sige matatai lang, wala naman. Bandang huli na nung may lumabas na dugo, nung nag-bathroom siya, my friends and friendship, wala kong itinatago sa inyo dahil matagal na niyong kilala si Papa Dods. Kung sino si Papa Dods, ako parang kapamilya ko na kayong lahat. Kaya hindi ko naman ito itinatago sa inyo. Nakikita naman ninyo ang kanyang kondisyon at kinukwento ko din sa inyo. Pinasok namin sa ER na ang complaint ay internal bleeding. Pagkatapos ay na-check, wala pa namang complaint sa kanyang heart failure. Pagpasok sa ER ay marami nang naglalabasang mga sakit. Nakakaroon na ng pagbababa ng kanyang mga lab test. Marami. Hanggang sa bandang huli, ayun, sobrang sacrifice ang nangyari sa kanya. Pain na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Sobra talaga ang pain niya, my friends and friendship.
Nung unang confine niya ay may maliit siyang bukol sa kanyang gallbladder, sa kanyang bladder. May bukol siyang nakita ng kasing laki lang ng ganon. Dahil sa nagbi-bleeding siya, my friends and friendship, sabi ng doktor niya is just hematoma, yung bang dugo na nag-clot doon sa loob ng kanyang bladder. Ay, pinabayaan na yun at ginamot ang kanyang pagbi-bleed. Inirrigate, ginawa ng mga gamot, nawala din. Parati nilalagyan siya tinatransfuse siya ng dugo parati dahil sa kanya parati nag-bleeding. Hanggang sa nakalabas naman siya, okay naman siya. Si Papa Dudz kasi, my friends and friendship, dating na found out na yan na may prostate cancer. Pero sa galing dito ng mga doktor, nakita nila na ang prostate cancer na maliit pa lang, stage 2 pa lang, ay ginawa nila ay ni-radiation. Parang kinulong ng ganyan at doon sa loob ay ni-radiation. Lumipas ang 10 years, okay lang siya. Ngayon magto 12 years niya, doon may na-found out na merong sa may bladder, hindi naman doon sa may prostate. Nakikita na mayroon siyang parang bukol na maliit. Nung dinala na siya sa hospital, nung nakaraang araw, bleeding din ang history niya. Ganon din. Nagbi-bleed pa rin. Pero nakapagpahinga din siya ng 6 months na walang bleeding. Bago ko dinala si Papa doon sa hospital, my friends and friendship, dinala namin. Dito sa bahay ay hindi siya makatayo, masakit daw ang tuhod. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, parang gout. At tuwing 3 o'clock ng madaling araw, gising na yun, nakaupo. Yung hirap na hirap. Are you okay? Sabi ko sa kanya, okay ako. So, sabi, matulog ka na. Pero minsan, bangon ka, mag-exercise ka, lakad ka. Irritable sasabihin niya, kung kayo lang sa aking nararamdaman, siguro hindi niyo kaya. Yun ang sinasagot niya. Ang nakapokus naman sa utak namin ay yung dialysis siya, may gout siya, yun lang ang nasa isip namin. Nagtatago siya. Chine-check up naman siya every year ng doktor niya sa prostate. Okay naman. Pero nung may confine na, noong nakaraang linggo, nakita na may bukol na ang datong anyong maliit na bukol na ganyang kaliit ay lumaki. Hindi namin alam kung cancer, pero siguro cancer yun dahil lumaki eh. Dahil sa humina ang kanyang puso, ang ginawa ng cardiovascular, nilagyan siya ng pacemaker bago siya isalang sa cystoscopy. Ang cystoscopy, my friends and friendship, ay lalagyan doon ng parang kabel sa loob ng kanyang bladder at titingnan kung gaano kalaki ang bukol doon sa kanyang bladder. Lalagyan ng kamera, kukuha ng kaunting laman para i-check kung cancer yun. Nung araw na yun, my friends and friendship, tawag siya ng tawag sa akin dahil nandito ako umuwi sa bahay. At papunta na din kami sa ospital sa kanya. Sabi niya, bilisan na ninyo. Pumunta na kayo rito. O sabi ko, on the way na kami. Pupunta na kami dyan. Tapos tatawag uli. Saan na pa kayo? Tapos patayin yung cellphone. Mamaya tatawag uli. Saan na kayo? Papatayin yung cellphone. Nung dumating na kami doon, nawakan niya yung kamay ko. Sabi ng nurse, i-ready na siya. At nagkaroon pala siya ng mild, ano ba yun, yung cardiac, mild lang. Mahirap magsalita, pero kailangan may kwento ko din sa inyo. Dinala na siya doon sa
anesthesiology para turukan na ng anesthesia. Dahil bago siya cystoscopy, ilagyan mo na siya ng temporary na pacemaker. Dahil parang naghihina na ang kanyang puso. Dito sa may hita niya, nilagay mo na temporary, only good for 2 days. Nang nandoon na siya sa operating room, tapos na ang kanyang procedure sa paglagay ng pacemaker, ay papahingayin muna siya for a while at isusunod ang surgery ng cystoscopy. Pero nilagyan na siya ng ventilator, yung parang tubo sa bunganga para makahinga siya, connected dito. Paglabas na siya, very unconscious na siya, my friends and friendship. Hindi na siya makapagsalita. Nagko-complain siya sa akin. Sabi niya, tinuturo. Pero hindi ko naintindihan. Kukuha siya ng ballpen. Tapos may board, may white band paper. Susulat niya. Nanginginig pa ang kamay. Masakit. Siguro ang pain niya doon sa bladder, hindi namin alam kung cancer yun dahil hindi nga nasagawa ang kanyang cystoscopy. Maraming talaga, kaawa-awa talaga siya, my friends and friendship. Pasensya na kayo, kinakwento ko ito sa inyo dahil bahagi na siya sa inyong buhay, sa araw-araw yung pinapanood sa aking mga vlog. Tinishare ko lang ito sa inyo. Hanggang abutan ng 2 araw, hindi na nakapagsulat na dating ginagawang nagsusulat ko, nagko-complain. Pag pinupuntahan ko siya, dati hawakan ko ang kamay, hinahigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Pag makita ang mga apo, nagaganyan pa siya, nakangiti. Kinaumaga na hindi na siya makapagsalita, ni very unconscious. Didilat ang mata na ganon. Pero pag tinawag mo, nagre-response. Pa, sabi mo. Pero ang likod, siguro may pain talaga siya, my friends and friendship. Pinapano lang siya, kondisyon lang bago ipasok sa surgery ulit ng cystoscopy. Pero ang bilis. 3 araw lang siya sa ICU. 4. Namatay siya kanina. Kagabi nandun kaming lahat. Wala na ang response. Pero sabi ng nurse at doktor, isang gabing restless siya. Siguro may pain, kaya binigyan siya ng pain. Kaya kanina mga 7 o'clock ng umaga, December 10, yun, binawian na siya ng buhay. Nung dumating pa kami, mainit pang katawan niya. Ayaw niyan talagang mamatay. Ayaw niyang mawala. Ang wish na yung birthday niya. Wish niya ay humaba pang buhay niya at makasama ang pamilya. Yun ang sinasabi niya. Mahal na mahal niya ang mga apo niya. At wala siyang iniisip. Ako, ang mga anak, mga apo. Nakikita niya ako na naghihirap ako sa kanya magtulak ng wheelchair. Pumunta ka sa doktor. Sabi niya, naawa ko sa iyo. Sabi ko, okay lang, part ng buhay natin ito. Ngayon wala na siya. Tingnan mo naman ninyo, my friends and patient. Yan ang kama niya. Bago siya nagpunta ng ER, itong last suot niya, hindi ko nilaban. Nilaban ko ang mga hapi-sapi niya sa kama. Inayos ko.
Dahil na-expect kong katulad din ng dati. Katulad ng dati, my friends and friendship, na pag na-hospital kay 3 weeks ay umuwi. Ngayon hindi na. Ito, naiwanan ang kanyang sipa. Ito ang kanyang machine sa dialysis. Ito ang damit na niready ko pag lumabas ka ako siya ng hospital ay malamig itong isusuot niya. Ayan o. Ayan ang t-shirt. May jogging pants. Ito yung mga gamot niya, be. Talagang maayos talaga yan sa mga gamot. Ayan lahat. Dito lang siya nakaupo yan. Mga gamot niya. Ito yung BP niya. Ito ang last na sombrero na ginamit niya nung magpunta kami sa ospital. Ito ang mga huling sulat niya sa kanyang blood pressure na nire-record niya. Anong kaya mga sombrero na binibigay ng mga anak kung saan nagpupuntang stay. Ayan. Ayan ang mga gamit niya pag nagtadialysis ako sa kanya. At ayan, my friends and friendship, mga box pag nagtadialysis. Ito ang mga toothbrush niya tuwing umaga na binibigay ko sa kanya na mag-toothbrush at mag-ilamos. Ayan ang kanyang inuupuan dito pag parating nagpupupo. Dahil yun ang complaint niya parati. Ang parang natatae na wala. Naiihi na wala. Labas ko na ang kanyang mga walker. Doon ang wheelchair sa labas. Ito na. Naghanap ako ng kanyang suso. Nandun siya ngayon sa punerarya. Susunod, bibili na lang kami ng pantalon. Ganun talagang buhay, my friends and friendship. Yung pabango niya nandito. Kay JR. Malaga talaga si Papa sa kanyang mga gamit. Ito yung mga sabi niya matapos ng ligo, pag pinapaliguan ko, nagpapalagay ng deodorant, nagpapalotion sa likod. Yung ang hirap tanggapin ng mga memories ko sa kanya. Si Sophie iyak ng iyak. Nasa hospital siya, my friends and friendship. Ito. Iniwan, binigay niya sa akin. Sabi niya sa akin, hawakan mo yung wallet ko. Kahit walang pera, hawakan mo. Sabi niyan dyan ang ATM ko. Ito ang aming wedding ring. Ito. Ang sakit-sakit sa loob naming pamilya, anak, lalo nung nakikita namin nung nag-celebrate lang kami kailan lang nung November lang ng birthday niya. Pero matamlay na siya noon. Na parang may nararamdaman pero tinatago niya sa amin. Alam niyo, sabi ko sa kanya habang yung distress sa hospital siya. So, siguro sakit. Sabi ko lang sa kanya, Papa, magpahinga ka na.
Nililet go na kita kung pagod ka na. Ay, sige na, lumakad ka na kung saan ka dalhin ng Panginoong Diyos. Okay lang ako, kaya ko naman. Huwag kang mag-alala din, parating iniisip niya ako. Kaya kamamatay pa lang niya ngayon, magdadasal kami, pupunta dito ang mga bata. Inayos muna namin ang kanyang, kasi dito may friends and friendship, may insurance naman siya. Kaya yun ang kinalagaan dito sa American na may insurance, life insurance. Basta yung panglibing ba, panggasto sa panglibing. Yun ang kinigihan dito sa Amerika kung may ganyan, kung wala na ko ang mahal-mahal. Kaya nagpunta kami kanina doon sa yung cellphone niya yan, my friends and friendship. Yan. Naayos muna namin lahat sa viewing. Kaya may viewing sa mga friendship ko, sa mga kamag-anak ko. Ang viewing niya is sa 22 at ang libing niya is sa 23 ng December doon sa Skyview. Ayaw namin ilibing siya ng time na Christmas at every year lulungkot lang kami na tuwing Christmas ay yun ang kinamatayan niya. At ang mga bata nakaschedule na uuwi ng Pilipinas, lahat may mga ticket na lahat may mga hotel na, pero sabi niya nung buhay pa siya na medyo masama ang pakiramdam. Sabi niya, go, continue kayo. Bakit magkasakit ka, Papa? Sabi ng mga anak. No, sabi niya gano'n, basta tuloy niyo ang iyong bakasyon. Eh, nadyas ang plano namin pag nandoon na magpamas sila doon. Ang mga bata. Sobrang sakit. Yung hindi kami handa, wala naman siyang bilin sa akin. Sa tinago lang niya. Inaantay-antay ko na bagbilin siya sa akin kung anong ibibili niya. Wala talaga. Kaya yun ang iniiyak ko. Pinipilit ko lang ang buhay ko na maging okay. Dahil gusto ko rin mabuhay sa mundo. Mag-aalaga pa ng mga apo. Okay. Magnonobina kami, my friends and friendship. Itong upuan ni Papa Dudes, my friends and friendship. Nung buhay pa, kaya si Zoe, ayaw niyang paupuan. Tingnan niyo, oh. In the memories of Papa, we will love you, Papa. Kaya walang uupo dyan. Gumawa ako ng pansit para may kainin. Magdadasal kami naman ninyo dito sa atin sa Pilipinas. My friends and friendship. Pag may patay, may nagdadasal marami. Ito wala. Kami lang. Diyan lang ho. Nung pumasok kami, nandiyan tayong walker. Kanina ay nandun kami sa Baleho na inaasikaso ay papang mga libing. Pagdating namin dito sa bahay, ang walker niyang nasa tabi, nasa gitna. Walang tao dito. Pag pasok namin ay nakabalangga ang walker sa gitna. Ayan, nung pulis siya. Ayan, ito siya, oh, nung mag-birthday siya, tuwang-tuwa. Titingnan mo yung picture sa Minnesota. Kaya ngayon naantay pa namin yung mga ibang mga magdadasal. Kami-kami lang. Ang first rosary namin kay Papa ngayong araw, ngayong gabi. Itong araw na pang kayang kinamatayan. Wala kaming pamilya. Yan. Pamilya ni ba mga anak, mga po. But I thought you liked cat.
Yeah, I'm drunk. And you say, Ayun ang kayang sombrero na paborito. Paborito ni Papang Spot yung karot dahil gano'n bitter. Diyan o, umupo siya dyan, tapos dyan sa may toasted, nagpapaheater siya. So we turn on the fireplace and he sings. Inaayos namin na friends and friendship kasi ang mga gamit na. Kasi nilalagyan niya yan ng sa blood. No, sino pa naman ang hindi malulungkot? Dahil dito pa siya nung isang araw. Tapos wala na, patay na. Natapos na ang aming rosary, ang padasal namin kay Papa, kami lang pamilya, may friends and friendship, at nagpansit lang ako, kaya nagsipag-alisa na yung mga bata. So, ito na. At sa susunod uli, update ko kayo sa next day na naman. My friends and friendship. Magdiligpit muna kami. 11 o'clock na. Okay. Nilagay namin dito ang kanyang last na jacket bago siya namatay. Yung sinuot niya papunta sa hospital. Yan. Yan ang favorite niyang sombrero. Ito ang last na sombrero. Pagpasok niya sa hospital, ayan. Ito yung cellphone niya. Hindi ko puputulin ang linya niyan. Si Zoe daw ang mag-ano. Ayun na. Ayan pa siya nung nakaraang ano lang yan, nung birthday niya. Happy siya. Tapos sabi niya sa akin, my friends and friendship, kulayan mo naman yung buhok ko. Kaya kinulayan ko, kaya tingnan mo yung hair niya. Ay hindi hindi puti. Nagpakulay talaga siya. Ano yan? Kain muna ako. Kanina kumain ako kaunti lang, pero kakain ako ngayon at mukhang masakit ang sikmura. isa sana'y kay muling makita mo ang tibok ng puso ko. Sana'y yakapin mo akong muli kahit sandali, kahit isang saglit.